Final weigh-in ni Charlie Suarez mga boss, nag-overweight ang kalaban niya na si Manuel Avila. Nakuha ni Charlie Suarez ang timbang na 129 pounds. Samantala si Manuel Avila, nag-overweight 130.6 pounds sa kanyang pangalawang timbang. Overweight sa unang salang niya 131.2 pounds. Kaya binigyan siya ng pagkakataon na bawasan ang timbang. Baka sakaling makuha pa ang 130 pounds. Pero noong bumalik siya sa pangalawang salang, tumimbang ng 130.6. Overweight pa rin mga boss. Kaya ang resulta, si Charlie Suarez lang po ang pwedeng manalo sa WBO International Super Featherweight Belt. Kung manalo si Manuel Avila sa laban, hindi po niya makukuha ang titulo. May iwan itong bakante. Kaya suportan po natin bukas ang laban ni Charlie Suarez mga boss. Dahil nakataya po dito ang WBO International Belt. Kung manalo si Charlie Suarez dito, baka ipag-utos na ng WBO na kailangan ng depensa ni Manuel Navarrete ang kanyang titulo. Kung hindi pa rin papayag si Manuel Navarrete na maglaban sila, baka mapilitan itong WBO na tanggalin na lang kay Navarrete ang titulo para mapalaban si Charlie Suarez sa bakanteng belt. Kaya abangan po natin bukas ang laban mga boss. Llamado nga po dito si Charlie Suarez. Wag lang ma-upset mga boss, sayang ang pagkakataon na maging world champion. Matatawag pa rin naman na champion si Charlie Suarez dito pero international belt lang kasi ito. Kailangan pa rin niya makuha yung tunay na WBO belt na hawak ngayon ni Navarrete. Sa ibang banda, Logan Paul na kapatid ni Jake Paul, sinampal nga po sa stage. Matagal na kasing may alitan itong si Tom Brady at si Logan Paul. Nagsimula ito sa podcast dati ni Tom Brady na sinasabing hindi magaling na wrestler itong si Logan Paul. Tinawag niya ang kanyang karera na very cute. Umangal naman si Logan Paul at sinabi niya na kaya niyang sipain itong si Tom Brady sa kanyang larong football. Kaya naging mainit ang kanilang bakbakan hanggang nag-face off na nga po sa stage. Hindi naman sila maglalaban sa wrestling, boxing o ano paman. Parang promotion lang ito mga boss dahil matagal ang kanilang alitan. Sa iba pang balita, Terence Crawford sinabi ang dahilan kung bakit hindi niya nilabanan itong si Jaron Ennis. Tinawag ni Terence Crawford na walang kwenta ang laban na ito dahil wala naman daw ma-offer si Jaron Ennis sa kanya. Sinabi rin ni Crawford ang dahilan kung bakit hindi niya nilabanan si Janibek Alimcanoli. Paliwanag ni Crawford na nagpositive umano sa gamot itong si Janibek Alimcanoli. Kaya hindi na niya ito nilabanan para makuha ang 4 na division na maging undisputed. Si Janibek Alimcanoli nga po ang matinik na world champion sa middleweight division. Pero hindi na ito nilabanan ni Terence Bud Crawford. Pinaliwanag din ni Crawford kung bakit hindi niya nilabanan si Canelo Alvarez sa kanilang rematch. Sabi ni Crawford na wala naman sa kontrata ang rematch clause at hindi official na inoperan si Crawford para sa kanilang rematch. Dahil kung meron nakasaad sa kontrata nila na rematch clause, siguradong papalag naman daw yan si Crawford sa rematch. Kaya nagretiro na lang daw si Crawford dahil wala na siyang gustong patunayan pa. Pero demand din sana ang laban ni Terence Crawford kontra Janibek Alimcanoli. Pwede rin sana niyang labanan si Jaron Ennis para lang sa mga fans. Kaya sayang mga boss, sinasabi pa naman ng mga fans na dalawa lang ang matinik sa record ni Terence Crawford. Yung panalo niya kay Errol Spence at panalo niya kay Canelo Alvarez. Maliban sa dalawang yan, wala nang ibang pangalan pa na mabigat sa record ni Terence Crawford. Okay mga boss, yan lang muna nating balita. Follow for more updates.